Kaya nga nang lumapit ang bulag na ito kay Jesus, si Bartimeo, nang tanungin siya ni Jesus, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Doon pa lang naging malinaw sa kanya kung ano ang hangad niya. Ang hangad pala niya, hindi yung mga bagay na pinapalimos niya. Si kahit meron siyang pera, hindi naman siya masaya. Ano ang hinahangad niya? Gusto ko po sanang makakita. At itong pagkakita na ibinigay ni Jesus sa kanya ay hindi lang physical healing, kundi spiritual healing. Dahil kung mapapansin ninyo, nang mabuksan ang kanyang mata, sino ang kanyang unang nakita? Hindi pera, kundi si Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may nadaanan silang isang bulag, nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal at paluksong tumalyo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit naman nagtatanong pa si Jesus kung ano ang gusto niya o ano ang gustong ni Bartimeo na gawin sa kanya? Isang bulag, may sakit, malamang gustong makakita, gustong gumaling. Sino bang may sakit ang ayaw gumaling? Sino bang bulag ang ayaw makakita? Di ba obvious naman, bakit nagtatanong pa ang ating Panginoong Jesus? Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo ha, hindi lahat ng may sakit gustong gumaling. Tanong niyo sa akin bakit? Meron akong kilala dyan, alam nang may nararamdaman, ayaw pang magpa-check up. Ganyan ba gustong gumaling? Meron akong kilala dyan, sinabihan na ng doktor na uminom ng gamot, ayaw inumin ng maintenance. Meron akong kilala dyan, pinagbawalan ng kumain ng mamantika, maalat at matamis, ayun, kain pa rin ang kain. Tanong, lahat ba ng may sakit gustong gumaling? Hindi. At maaaring ito din ang karunungan ng Panginoon, kaya niya tinanong ang bulag na si Bartimeo. Dahil madalas, sinasabi lang natin gusto nating mas maging maayos ang buhay natin, gusto nating gumaling, gusto nating maging mabuti tayong tao, pero sinasabi lang natin yun. Pero hindi naman natin ginagawa kung ano ang dapat nating gawin para makamit natin yun. Nakakalimutan yata natin ang kasabihan sa Pilipino, nasa Diyos ang awa. Dahil tayo, ngawa lang ng ngawa. Kaya ang pagtatanong ni Jesus kay Bartimeo ay pagtatanong sa ating lahat. At ano ang tanong ni Jesus sa iyo? Ano ba talagang gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do to you?
Noong nakaraang linggo, matatandaan ninyo, ang pinagnilayan po natin ay yung kahalagahan ng pagsasakripisyo para makamit natin ang mga tagumpay sa ating buhay. At doon pa lang makakakita na tayo ng pahiwatig ng sinasabi ng Panginoon na hindi natin makakamit ang isang bagay na ginugusto natin, hindi natin makakamit ang isang bagay na ipinagdarasal natin kapag nagdasal lang tayo. Kailangan din meron tayong kooperasyon sa biyaya ng Diyos. At ngayon, lalo pang nililinaw sa atin ng ating Panginoon sa binasa nating Ebanghelyo ngayon, na ang gusto naman niya para sa ating lahat ay ang ating kabutihan. John 10:10 says, I have come so that you may have life, life to the full. Ang nais ko para sa inyong lahat ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pakiulit, ano ang gusto para sa atin ng Diyos? Yun ang dahilan kung bakit naparito si Jesus, upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. And Jesus wants this person to realize, He wants Bartimaeus to realize that he does not only want healing for him, he wants wholeness for him. Ang gusto ng Panginoon para kay Bartimeo ay hindi lang kagalingan sa kanyang karamdaman, kundi isang ganap na buhay para sa kanya. At lahat naman po ng pinapagaling ng Panginoon, hindi lang niya binibigyan ng kagalingan physically, pinatatawad niya sa mga kasalanan, pinapalaya niya mula sa masamang espiritu, dahil ang gusto niya para sa atin isang buhay na ganap at kasiyasiya. But again, do we also want that life? Kasi minsan ang gusto lang natin, makabayad ng utang. Gusto lang natin gumaling sa sakit para magawa na natin yung mga bagay na dati nating ginagawa. Napaka-superficial. Gusto nating magkapera para lang mabili yung mga bagay na gusto natin. Pero, pag nabili mo na ba lahat ng bagay na gusto mo, masaya ka pa ba? Masaya ka ba talaga ng matagal na panahon? Yung lupa na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung sasakyang gusto mo, yung gadget na gusto mo. Nung nagkaroon ka ba nun, naging pangmatagalan ba yung kasiyahan mo? Madalas hindi eh. So, Jesus wants us to be clear about our intentions. Hindi lang mahalaga na nagdadasal tayo, dapat alam din natin yung pinagdadasal natin. Dapat malinaw sa atin kung anong pinapanalangin natin. Again, ang kalooban ng Diyos para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi isang buhay na nakukontento lamang sa mga panandaliang kasiyahan. Amen ba yon? Kaya sa unang pagbasa natin ngayon, ano ang sinasabi doon? Ang gusto lang ng mga Israelita, makalaya mula sa pangaalipin sa kanila sa Babylonia. Pero hindi. Ano ang pangako sa kanila ng Diyos? Restoration. Ibabalik ko lahat ng nawala sa inyo. Itatayo natin muli ang isang bagong Jerusalem. At ito'y nagkaroon ng fulfillment sa second reading natin ngayon. Hindi isang physical Jerusalem lang ang pinapangako. Dahil ang totoo, kalaunan, yung Jerusalem na yon na muling itinayo ng Panginoon bilang katuparan ng pangako niya para sa kanyang bayan, nasira uli dahil sa kanilang mga kasalanan at dahil tinalikuran nila ang ipinadala niyang tagapagligtas. Kaya anong ipinangako sa atin ng second reading? Si Jesus ay isinugo at ngayon ay nasa langit upang mamagitan para sa ating lahat. Dahil ang pangako sa atin ng Panginoon ay hindi lang buhay na maganda dito sa lupang ibabaw, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling niya sa buhay na walang hanggan. Amen ba yon? So, kapag nangarap kayo, lubos-lubusin nyo na. Huwag hanggang dito lang sa lupa. Ang pangarapin na ninyo ay hindi lang ang buhay na ito, kundi ang buhay na walang hanggan. Amen? Sino dito nangangarap ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Very good. At yun naman ang dahilan kaya tayo nagdadasal kapag undas, di ba? Malapit ng November 1. Hindi nyo ba alam na ang All Souls Day ay hindi naman November 1, kundi November 2? Pero bakit tayo nagdadasal ng November 1? Tanong nyo sa akin, bakit?
because we are looking forward that our loved ones are one with the saints today. Hinahangad natin at umaasa tayo, naniniwala tayo, yung mga mahal natin sa buhay, hindi man sila perpekto, sa tulong ng ating mga panalangin at mga pagsasakripisyo, at gayon din sa kanilang pagsisisi sa kasalanan at paggawa ng mabuti, nilulook forward natin na sila ay kahanay na, kasama na ng mga santo at ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya tayo nagdadasal ng November 1. At ibig sabihin nun, ikaw din, hangarin mo na maging santo. Dahil yun ang plano sa atin ng Panginoon. Ang buhay na ganap at kasiyasiya ay isang buhay na kapiling siya sa walang hanggan. Amen ba yun? O hindi ko naman sinasabi ngayon na, ha? Huwag kayong magmadali. Pero pag dumating ang takdang panahon sa ating buhay, sana handa tayo. Dahil yung buhay natin, ang hinangad natin, hindi lang yung para sa mundong ito, kundi yung para doon. Kaya, kapag nagdadasal tayo, when we approach the Lord, let us remember these things. Una, nagdadasal ka para maunawaan mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. You do not pray to change the will of God because you just cannot. You just cannot. Nagdadasal ka para maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Nang lumapit si Bartimeo, o nang tawagin ni Bartimeo si Jesus, ano lang ang sinabi niya? Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Hindi malinaw kung ano ang gusto niya, pero ang importante, lumalapit siya. At ganoon din tayo. Alam kong hindi naman lahat ng nagsisimba ngayon may particular intention. Yung iba hindi naman alam kung ano ang ipagdadasal. At yung iba, wala naman talagang dahilan. Kundi nais nilang magsimba dahil ito'y obligasyon nila sa Panginoon. And it's okay. Hindi naman, yung iba kasi, kaya nahahadlangan, kasi sabi, ba't ako magsisimba? Wala naman akong wini-wish. Bakit? Ano ba ang simbahan? Wishing well? Bakit ako magdadasal? Wala naman akong hinihiling sa Panginoon, kapatid. Hindi ka lang lumalapit sa Diyos para humiling. Hindi naman ATM ang Diyos na lalapitan mo lang kapag nagigipit ka. Ang Diyos ay nilalapitan natin upang humingi tayo ng awa. Hindi man natin alam kung ano pa ang kailangan nating hingin o wala man tayong hinihiling, humingi tayo ng awa sa Kanya. Dahil pag lumapit tayo sa Kanya, tutulungan niya tayong maunawaan kung ano ang dapat nating hingin sa panalangin. Amen? Kaya nga nang lumapit ang bulag na ito kay Jesus, si Bartimeo, nang tanungin siya ni Jesus, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Doon pa lang naging malinaw sa kanya kung ano ang hangad niya. Ang hangad pala niya, hindi yung mga bagay na pinapalimos niya. Si kahit meron siyang pera, di naman siya masaya. Ano ang hinahangad niya? Gusto ko po sanang makakita. At itong pagkakita na ibinigay ni Jesus sa kanya ay hindi lang physical healing, kundi spiritual healing. Dahil kung mapapansin ninyo, nang mabuksan ang kanyang mata, sino ang kanyang unang nakita? Hindi pera, kundi si Jesus. At yun ang hangarin natin, minamahal ko mga kapatid, na kapag natupad ang kahilingan natin, ang makikita pa rin natin ay si Jesus. Minsan kasi, kapag natupad na yung mga hinihiling natin, nakakalimutan na natin si Jesus. Gumraduate ka, kasi ang galing ko, kasi pinaghirapan ko. Na-promote ka, kasi pinagpawisan ko ito, pinaghirapan ko ito. Magaling kasi akong magsipsip. Marami kang ibang nakikitang dahilan, kaya nakamit mo yung biyayang iyan maliban sa ating Panginoon. Kaya ano ang paalala sa atin? Kapag tayo'y nanalangin, binubuksan ng Panginoon ang ating paningin na makita natin na siya ang nagpapagaling sa atin, na siya ang tumutupad ng anumang kahilingan natin, na siya ang nagbibigay ng awa sa atin. Amen? Kaya
hindi tayo mauubusan ng dahilan para paulit-ulit na bumalik sa Kanya sa ating pagdarasal at sa ating pagsisimba. Kapag tayo'y nagdadasal, nagiging malinaw sa atin yung kalooban ng Diyos na ang nais ko'y buhay na ganap at kasiyasiya. At ano ang buhay na ganap at kasiyasiya? Hindi lang yung makamit mo yung mga hangarin mo, kundi yung maramdaman mo ang pag-ibig ni Kristo. That the reason why you were blessed is because Jesus loves you. At yun yung pinakamahalaga at yun yung magbibigay talaga ng kasiyahan, kapanatagan sa kalooban mo. Kaya nga, minsan nagdadasal ka, hindi pa binibigay ang katuparan ng kahilingan mo. May kapanatagan na sa puso mo. Bakit? Kasi binubuksan ni Jesus ang paningin mo. At ang ipinapakita niya sa iyo, anak, hindi man nasusunod ang gusto mo, kasama mo ako. At yun ang totoong magbibigay ng kaligayahan sa iyo. Kasama mo ako. May mga madre po na nag-a-apostolate sa mga prostitute. At ang kanilang misyon, yung mga prostitute ay ialis nila mula sa mga bahay na nagpo-prostitute sila. Alam ninyo, sabi ng mga madring ito, sa 10 inalis nila mula sa bahay na yon, binigyan ng bahay, tinuruan ng livelihood, pinag-aral, 8 sa 10 bumabalik sa pagpo-prostitute. Ha? Bakit? Ibinigyan na sila ng maginhawang buhay, di ba? Bakit bumabalik pa rin sila dun sa dati nilang buhay? Because my brothers and sisters, it's not just about money. Hindi lang ito tungkol sa kikita din naman sila pagka nag-aral sila, kapag nagtrabaho sila, mas magiging marangal ang buhay nila. Hindi nga eh. Hindi nila nakikita yung mas magandang buhay. Hindi nila nakikita na mabibigay din yung pangangailangan nila sa pamamagitan ng mas marangal na pamamaraan. Hindi. Ano ang nakikita nila? Yung kaligayahan na may pumapansin sa kanilang kahit inaabuso sila. Minsan nalulunod na rin sila dun sa pakiramdam na feeling nila minamahal sila dahil lang dun sa ligayang kaya nilang ibigay na panandalian lamang. Nakita na nila yung worth nila dun sa kawalan ng dignidad ng ginagawa nila. Nakita na nila yung halaga ng pagkatao nila doon sa isang buhay na makasalanan. Kahit inaabuso sila, kahit na sila ay hindi naman talaga binibigyan ng nararapat na pagpapahalaga. Alam niyo, kahit hindi po kayo prostitute, kahit wala kayo sa ganun linya ng gawain, ganun din tayo kapag tayo'y nagkakasala. Ilang beses na ho ba kayong nagsisi sa kasalanan? Nasaan kayo ngayon? Hindi ba't doon pa rin kayo nakalugmok sa paborito ninyong kasalanan? Ilang beses na kayong nakonsensya kasi masama ang chismis? Ano ang una ninyong ginawa kaninang umaga at anong huli ninyong ginawa kagabi? Mare, anong latest? Pare, nabalitaan mo na ba? Diba? Alam mo naman hindi makabubuti para sa'yo, binabalik-balikan mo. Tanong nyo sa akin, bakit? Nabulag ka ng panandaliang kasiyahan na ibinibigay sa'yo ng kasalanan. Kaya, minamahal ko mga kapatid, mangumpisal tayo. Alam nyo ba sa kumpisal kung ano ang dinadasal na pagsisisi na maikli? Madaling kabisaduhin. Dahil ito ang sinabi ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Jesus, anak ng Diyos, maawa po kayo sa akin. And we hope that when we come to Jesus to ask for forgiveness of our sins, we will realize na mayroong kaligayahan na nami-miss out natin kapag mas pinipili natin ang kasalanan. Nabubulag kasi tayo ng ating emosyon. Kaya hindi ka makapagpatawa dahil sa sobrang galit. Nagkakasala ka tuloy. Hindi ka tuloy masaya.
Nabubulag ka ng katakawan mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling talaga sa sakit mo at hindi nag-i-improve ang health mo. Nabubulag ka ng kayabangan mo. Di ba? Na lahat kaya mo. Kaya hindi ka marunong humingi ng tulong sa Diyos at sa ibang tao. Hindi ka masaya. Lagi kang pagod. Di ba? Huwag nating hayaang malunod tayo o mabulag tayo ng mga bagay na ito na magbibigay lang naman sa atin ng sandaling satisfaction, but in the long run, hindi tayo magiging masaya. Kagaya ni Bartimeo, lumapit tayo kay Jesus. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin upang mabuksan ang ating paningin at ating hangarin kung ano ang hangarin para sa atin ng Diyos. Ating hangarin, hindi lang yung gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede ba? Dasalin natin, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.